Martin Romualdez at Saldico sasampahan na po ng kaso mga idol. Pakinggan po natin mga idol itong press briefing nila ni Congressman Alvarez at saka nila ni Attorney Topacio mga idol at saka ni Attorney Bundok. Pakinggan po natin mga idol. Ito po yung tulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga narinig nakikita natin, nabangan natin, talagang talamak po ang korupsyon sa kayo. At hindi po tayo kinakailangan manahimik. Kinakailangan po, hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong kaya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondo ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondo inilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pag nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayo mula na po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung tulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Pinagtataka namin, bakit ibinito ito ng Pangulo itong mga questionable mga insertion, pati na rin yung pagbawas ng mga budget ng galing sa DepEd at napunta doon sa kung saan-saan agencies. Lumaki po yung tinatawag na pork barrel ng mga congressmen at mga senador. At sa admission rin po ng mga senador at mga congressmen, lalong-lalo na yung akap na 25 billion pa, 25 billion o 26 billion. Kasi 5 billion yung mapupunta sa mga senador, 21 billion yata mapupunta sa mga congressmen, at inaamin nila sa mismong mga pananalita po nila na sa kanila yun. At hindi na nila may tatanggi. Ito yung mga bagay kung bakit question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong General Appropriation at tapos nga itong move ng Citizens Crime Watch na magsampa ng criminal case. So, yun lamang po ang gusto namin ipaliwanag sa inyo. Ito ay sinagawa, sinulong nila, bagamat alam nilang kapos na sa oras, para related din dito sa issue ng mga insertion sa General Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment sa inaakala nilang malaking istorya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit pa paano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabi niyo ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very sadly that the President cannot even control his own son. Di ba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na
para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan. Hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. Yan po ang mga mensaheng isinusulog ng impeachment na yan eh. At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy yung impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and indirectly pinapakita niya that he can hold the President hostage. Why? Because mismo kaya niya ipa-impeach pati ang Presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Valdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. So ayun na nga mga idol, nasampahan na po ng kaso si Martin Romualdez at saka si Saldico at sa isa pang kasamahan nila mga idol. Sasampahan na po ng kaso na criminal case po ang isasampa na kaso laban sa kanila. At ang magsampa ng kaso ay sila ni Congressman Alvarez, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bundok mga idol, at saka yung kasamahan nilang grupo doon. Sasampahan na po nila ng criminal case sila ni Saldico at Martin Romualdez. Ayan mga idol, para malaman po natin ang katotohanan sa mga bali-balita diyan sa Bycam report mga idol na maraming blanco. Dahil matindi na po talaga ang korupsyon ngayon mga idol sa Pilipinas. Kaya gusto nilang malaman mga idol at panagutin ang mga kagagawan, kung sino may kagagawan ng korupsyon ngayon mga idol, para magkaalaman ng mga idol. Kasi ginawa nila yung impeachment mga idol laban kay VP Sara Duterte para mapagtakpan yung usaping Bycam report ng mga blanco. Kaya minamadali nila kasi talagang nagtitrending yung Bycam report na may mga blanco mga idol. Kaya pinasok nilang impeachment, ayan, tatakpan. Gusto nilang takpan mga idol. So ngayon sasampahan na po sila ng kaso na criminal case po ang itasampa sa kanila. Sana mga idol lumabas po ang katotohanan para malaman po ng taong bayan kung sino po talaga ang may kasalanan sa bansa natin, kung may kagagawan ng mga malaking korupsyon sa kaban ng bayan mga idol. Maganda yung ginagawa nila mga idol para lumabas po talagang katotohanan at hindi lang po nakafocus doon kay VP Sara Duterte. Nakafocus lang kasi sila kay VP Sara Duterte. Yung mga pinanggagawa nila hindi po nakikita ng taong bayan dahil isa lang po ang inimbestigahan nila. Ngayon, sasampahan na po ng kaso at criminal case ang isasampas kanila. Malalaman sana manaig po talaga ang katotohanan mga idol. Abang-abangan na lang po natin mga idol kung anong magiging resulta mga idol sa kaso na isinampa nila kay Saldico at Martin Romualdez mga idol. So yun mga idol, solid po tayo mga idol.